Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon po akong nabasa na isang article, sinulat ng isang exorcist. Ang sinabi ng exorcist na ito, kung bakit, or ang tanong niya doon sa article, ano ba ang imahin mo sa isang demonyo? Kapag pumikit ka sa iyong mata at imaginein mo ang demonyo, ano yung pumapasok sa isip mo? Kadalasan ang iniisip natin, nakakatakot na mukha, may sungay, tapos bumubuga ng apoy, mahaba ang buntot, may kutsara ba yan? Tinidor ang hadala niya. Tinidor. Ano yan? Ba't kutsara? Ano yan? Tapsilog. May tinidor, di ba? Nakakatakot. Pero sabi niya, hindi ganon ang hitsura ng demonyo kapag ito ay nagpapakita sa tao. Kaya yung tao, nakagagawa siya ng kasalanan dahil ang paraan ng pagpapakita ng demonyo sa kanyang sarili, sa tao, hindi nakakatakot, kundi nakakatuwa. Isang bagay na nagbibigay ng kasiyahan, kaligayahan, pansamantalang kaligayahan sa tao. Kaya yung tao, nakakaya niyang gumawa ng masama dahil yung kasalanan, ipinapakita o ipinaparamdam sa tao sa paraan na makabubuti sa kanya, na nakaaya-aya sa kanya. But the moment na gawin natin ang kasalanan, hindi na siya nakakabuti sa atin. Kaya nga sabi niya, tanggalin natin sa ating isipan na ang hitsura ng demonyo ay nakakatakot. Dahil kapag ganun ang ating iniisip, hindi natin marereconcile ang demonyo na nasa isip natin at ang demonyo na nasa harapan natin na nagdadala sa atin patungo sa kasalanan. Sa Ebanghelyong binasa, ang ating Panginoong Hesus, sinabi niya, walang nakakakita o nakakakilala sa Ama, kundi siya lamang na nanggaling sa langit ang nakakita sa Ama. Ano ba ang hitsura mo sa Diyos? Ano ang imahen mo sa Diyos? Ipikit mo ang iyong mata na hindi ka humaharap sa altar, picturein mo ano ang hitsura ng Diyos para sa iyo. Kadalasan para sa atin, ang hitsura ng Diyos, yung imahen ni Jesus. Mahaba ang buhok, nagniningning ang damit, walang nagpipicture out sa atin ng imahen ni Jesus na nasa krus. Ayaw natin ng imahen ng Diyos na nakapako sa krus. Gusto natin yung imahen ng Diyos na maayos ang mukha, makinis ang mukha, nagniningning ang damit, ang katawan, maaliwalas ang mukha. I-picture out mo, ano ang imahen mo sa Diyos Ama? Wala kang maiisip. Wala kang maiisip. I-picture out mo, ano ang imahen mo sa Espiritu Santo. Ang papasok sa iyong isip, kalapati. Dahil yun ang portrayal sa atin ng ebanghelyo or ng mga aklat. Ang Espiritu Santo ay parang kalapati na bumaba kay Jesus nung siya ay bininyagan sa Ilog Jordan. Pero kapag ang imahe natin sa Diyos ay yung Diyos lamang, si Jesus lamang na maaliwalas ang mukha, isang Diyos na mapagbigay, nagkakamali tayo, kulang ang ating imahen sa Kanya. Dahil ang Diyos na ating nakikilala, bago siya o nung dumating siya dito sa lupa, ipinakita niya ang kanyang pagkatao. Hindi lamang ang kanyang pagkadiyos.
ipinakilala niya ang kanyang pagkatao. At ang kanyang pagkatao nakita natin sa pamamagitan ng kanyang pagdanas ng pagpapakasakit, ng kamatayan, at ng muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, ano ang imahe ng Diyos para sa iyo? Kung wala kang maisip na imahe ng Diyos Ama at ng Diyos Espiritu Santo, kailangan nating lumapit sa Diyos Anak para makilala natin ang banal na Santatlo. At upang makilala natin ang totoong imahen ng Diyos. Dahil kung ano yung nasa isip natin sa Diyos, hindi yun totoo. Dahil madalas ang nasa isip ng tao, gusto niya yung Diyos na susunod sa kaniyang mga kagustuhan. Yung Diyos na kaya niyang diktahan. Yung Diyos na pwede niyang hingan at ibibigay sa kanya agad ang kanyang hinihiling. Yun po ang imahe natin sa Diyos sa ating isip. Pero hindi po yun ang totoong imahe ng Diyos. Para malaman natin ang totoong imahe ng Diyos, kailangan nating lumapit kay Jesus. At sa ating paglapit kay Jesus, makikita natin, makikilala natin na ang Diyos, tulad natin, alam ang kalagayan natin dito sa lupa. Na ang Diyos tulad natin, dumanas din ng pagpapakasakit at kamatayan. Na ang Diyos tulad natin, tinukso rin ng demonyo. At ang Diyos na pinaniniwalaan natin, Diyos na mapagpatawad, Diyos na naiintindihan ang ating kalagayan, Diyos na kaya tayong bayaran sa ating mga nagawang pagkakamali sa Kanya. Kaya siguro mga kapatid, magandang pagnilayan natin sa loob ng banal na misang ito ang pagkakakilala natin sa Diyos. Sino ba? Ano ba ang imahe ng Diyos sa iyong isip? Kung ang Diyos na iniisip mo ay yung Diyos na susunod lamang sa iyong mga kagustuhan, tanggalin po natin sa ating isip yon. Hindi natin mare-reconcile ang Diyos na nasa ating isip at ang Diyos, ang totoong Diyos na ating sinasamba at pinaniniwalaan.